Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang Speed Zone Arc kung saan lumaban ng sabay-sabay ang ating mga idol sa finals ng Class A tournament. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang Proud Wolf Arc, ang world title fight ng junior lightweight na si Bolg na kasalukuyang IBF Rank 1, WBA Rank 1 at WBC Rank 1 laban kay Mike Elliott na IBF Junior Lightweight World Champion. Kung maalala nyo sa anime mga par, may masalimuot din itong boxing journey si Bolg. Nakikout pa siya sa gym niya sa Japan matapos matalo ng dalawang sunod kila Ippo at Sendo. Nagkaroon pa nga ng panahon na nag-isip na din itong magretiro. Pero bumalik din ito sa boxing at nagkaroon ng tagumpay sa iba't ibang sulok ng mundo. At habang nangyayari lahat iyon, ito ay lumipat na ng division. Kung dati sila nila Ippo ay nasa featherweight, ngayon si Bolg naman ay umakyat sa junior lightweight. Dahil nga sa mga panalo na nakamit nito, nagkaroon ito ng tsansa para masungkit ang IBF World Champion. Nalaman ni Ippo kay Tagaki na si Bolg ay merong title match laban sa Junior Lightweight IBF Champion at ito ay gaganapin sa Las Vegas sa susunod na linggo. Dito nga din natin nalaman na ito ay in-announce lang kahapon ng malaman nila Ippo at gaganapin agad after 1 week. Kaya naman mabilis at walang mahabang preparasyon si Bolg sa paparating na laban. Dahil pala ang original na kakalabanin dapat itong champion ay na-injured. Kaya si Bolg ang magiging stand-in na kalaban para dito. Nalaman natin kay Kamugawa matapos sa kanyang pagkatalo sa Japan, bumawi ito sa American Boxing Ring at tila inaralo lang ang mga boksingero doon sa sobrang lakas nitong si Bolg. Dahil nga din sa mga nakabit nitong tagumpay, tinawag na ito sa Amerika na unofficial champion. Kahit nga daw ito ay rank 1 sa kanilang weight division sa Amerika, hindi ito nabibigyan ng chance magkaroon ng title shot. Dahil ito ay mapangarip na kalaban at wala itong mga solid na sumusuporta or fans. Kaya't mas pinipili na lang na iwasan ito sa kadahilanan na malakas itong si Bolg at hindi rin masyado kikita ang laban na yun. Kaya nga lang din daw ito binigyan ng chance na magkaroon ng title shot dahil sa tingin ng kampo nila Mike Elliott ay kaya nitong manalo sapagkat itong si Bolg ay walang sapat na paghahanda at weight management para sa laban na yun. Kaya naman mabilis na pumayag si Dan Kichi sa hamon na yon dahil sa tingin nito, yun na lang ang nag-iisang chance para magkaroon ng world title fight. Kinabukasan, pumunta nga itong si Sendo kila Ippo para panoorin ng sabay sa TV ang laban ni Bolg. Sa pagpapakilala kay Bolg, sinabi nito sa kanyang sarili na sa laban niya kay Ippo, lumakas ang kanyang katawan. Sa laban naman kay Sendo, tumindi lalo ang kanyang mentalidad, kaya't ipapakita nito ang mas malakas at bagong version na Bolg Sanggip. Sunod na pinakilala ang IBF Junior Lightweight World Champion na si Mike Elliott. Isa din pala itong silver medalist sa Olympics at may 5 world title defense na ito. Grabe, matindi pala itong kalaban ni Bolg. Sinabi nga ni Sendo na dahil nga sa hindi ito nakapaganda si Bolg para sa laban, kailangan ito ng 2 rounds para makondisyon ang katawan at para din matansya ang range ng isang boksingero. Kaya't siguradong sasamantalin nito ng champion para tapusin agad ang laban na yun. Sa pagtunog ng bell, nagulat ang lahat kung mabilis na sumugod itong si Bolg. Dito din sinabi ni Sendo na tama itong ginagawa ni Bolg. Dahil kung makikipagbakbakan ka ng malapit, hindi mo na kailangan tansyahin kung hanggang sa abot ang iyong suntok. Agaran nga ginulat nitong si Bolg ang champion at kinamit agad ang signature move na White Fang. Ngunit laking gulat ng lahat nang bumagsak itong si Bolg at mabilis na binilangan ng referee. Sunod nating nalaman na nasalag pala ang White Fang at agaran na kumantor ng champion ng isang matinding left hook. Nagulat nga itong si Sendo at Ippo dahil kung sila daw ang nasa kalagayan ng champion, siguradong kukonekta at mapupuruan itong dalawang to. Hindi nga makapaniwala sila Ippo, nagulantang silang may makaka-counter sa signature move na yun. Dahil kapag ginagamit ni Bolg yun sa kanila, ang nagiging solusyon lang nila dito ay handa ang sarili at siguraduhin hindi bumagsak sa suntok na yun. Dahil ganun nga daw kahirap counterin ang White Fang. Dito na nga sila napaisip kung gaano kaibang level ang mga world class boxers. Grabe, matindi tong si Mike Elliott. Parang binaliwala lang tong White Fang ni Bolg no mga par. Sa pagbangon ni Bolg, kitang kita na napuruan ito at hirap na hirap tumayo ng diretsyo. Sinabi nga ni Dan na kung sakaling matalo sila dito ng ganun-ganun lang, hindi na sila ulit magkakaroon ng chance magka-title fight. Dahil sa ang reputasyon nito ay hindi na makaka-recover kung sakaling matalo sa ganoong pangyayari. Kaya't kailangan itong buhatin ang sarili at ituloy ang laban. Sa pagtayo ni Bolg, pinakita nga nito ang pagkamabangis na lobo nito. Kahit siya ay napabagsak, nanatiling umabante ito at nakipagpalitan ng suntok sa champion. Sa isipan ni Mike, kaya pala ito ay hindi makabante para tapusin ang laban dahil sa mga solid na kaliwang suntok ni Bolg at ang kanang kamay nito na pinangsalag sa White Fang ay naman hit sa lakas ng suntok na yun. Nagpakawala nga ng 3 left combination itong si Bolg
Mabilis naman bumawi ang champion ng sarili niyang kaliwang kombinasyon pero madaling nailagan ito ni Bolg. Matapos yun, tila naging standstill nga ang laban. Hindi din ito makabante ng tuluyan si Bolg dahil nagre-recover pa ito matapos magtamo ng isang matinding left hook. Nagpasabog nga ng isang 1-2 punch itong si champion dahil dito napatalsik si Bolg sa lubid at sinigurado nitong si Mike na hindi makakawala itong si Bolg. Nang mapagtanto ng ating idol na tuluyan na siyang na-corner at wala ng choice, umabante ito at nagsimula ang matinding bakbakan. Pero unti-unti ngang nadehado itong si Bolg sa palitan ng suntok dahil sa lakas ng mga right punch ni champion. Sabay nga nagkatamaan itong dalawang boksingero. Pero mas napuruan nga itong si Bolg dahil sa suntok na yon at sinundan ito ng champion ng iba't ibang kombinasyon ng suntok. Dahil nga sa pambubugbog nitong champion, kita sa referee na pinag-iisipan na nitong itigil ang laban. Nang biglang nagpakawala itong si Bolg ng white pang, pero parehas na nasalag ito ng champion. Sabay sabi na, "Too bad." At sunod na kumonekta ng isang solid na right straight. Muntik na ang itigil ng referee ang laban na yon. Buti na lang na save by the bell itong si Bolg. Sa paglakad nga ng champion sa corner, sinabi nito na hindi na wolf itong si Bolg dahil pinutol na nito ang pangil ng wolf na yon. Sa corner ni Bolg, sinabi nga nito kay Tankichi na mas malakas ang mga suntok ni Sendo kaysa sa champion. At kung si Ippo naman ang nasa kalagayan niya, siguradong hindi susuko ito. Kaya't nanatiling malakas ang fighting spirit nitong si Bolg. Nagsimula na ang round 2, kumpiyansang sumugod ang champion para tapusin ang laban. Ngunit na nagbato ito ng suntok, sunod-sunod na nagpakawala itong si Bolg ng left jab na gumulat sa champion. Nagulantang nga itong si Mike dahil sa mga pabago-bagong direksyon ng mga suntok ni Bolg. Sinabi nga din ito na mas komplikado pa ito sa mga left jab ng mga Meksikano. Sunod nga natin nalaman kay Ippo na ito ang hien. Gumagana itong teknik na to sa pagpredict kung saan iilag ang kalaban at sa pagpitik ng wrist para baguhin ang direksyon ng suntok nito. Dahil doon, aakalain nga daw ng kalaban na ang mga suntok na ito ay nangahabol. Matapos ang mga suntok na yon, napatras ang champion at natigil ang pagiging agresibo nito at doon na natapos ang round 2. Sa corner ni Bolg, sinabi nga nito sa kanyang coach na nahanap na nito ang kanyang sense of brain sa loob ng ring. Sinabi naman ni Mike na kahit nga mapanin lang ang hien o tinatawag ding swallow, kumpiyansa itong natandaan niya na ito matapos ang 3 minuto. Nagsimula na ang round 3, laking gulat ni Bolg na makita niya na ang buong ring ng malinaw at maayos, sa kadahilanan na tuluyan na itong naging komportable sa ring at kalmado. Dito nga nagsimula mag-strategize ng dalawang boksingero kung paano tatapusin ang laban. Umabante na ang champion at nagpakawala ng 1-2 punch na kamuntikan na kumonekta. Sunod na bumawi si Bolg gamit ang kombinasyon ng normal jabs at hien. Pero nasalag ito ni Mike at tila unti-unting nagagamay ang mga punches ni Bolg. Nagpatuloy ang palitan ng suntok, ngunit parehas itong hindi kumukonekta ng malinis. Nagsimula na ang champion haluan ng kanyang mga suntok ng body blow. Pero basang-basa ito ni Bolg at sinabi nito sa kanyang isip na preparasyon lang ang body blow para sa isang pamatay na right straight. Tila naging game of chess nga ang laban ng boxing na to dahil sa tindi ng mga strategy ng dalawang boksingero. Muling nagsimula nga ang matinding bakbakan sa gitna ng ring. Nagpakawala ng iba't ibang suntok ang dalawang malupit na to. Ngunit wala pa ding nakakalamang dito at tila naging stalemate ang laban. Natahimik nga mga manonood sa intense na palitan ng suntok at tila naghihintay lang itong dalawa ng perfect opportunity para tapusin ang bakbakan. Nang may biglang pumalakpak, si David Tigil pala yun, isang Olympic gold medalist and former WBC middleweight champion na tinalo ni Takamura. Sinabi nito na matalik niyang kaibigan si Mike dahil magka-teammate sila sa Olympics. At kapag nagsimula na itong mag-strategize para sa laban, tila no match ang lahat dito. Kaya't siya ay natuwa sa kinakalabasan ng laban ni Bolg at Mike. Sinabi nga din ito na kahit sobrang dami ng advantage ni Mike sa laban na yun, hindi niya pa din nadodomina itong si Bolg. Malupit lang talaga itong si Bolg, no mga par? 1 week preparation pero grabe, lupit! Tila naging calm before the storm nga ang sitwasyon sa gitna ng ring na tumigil itong dalawa. At muling nag-isip ng bagong strategy para mapatumba ang kalaban. Matapos ng pag-iisip-isip, mabilis na umabante si Bolg at pumeke ng kalimang body blow. Pero basang-basa ni Mike ang balak nito, na hinihintay pala ni Bolg ang kanyang counter na left uppercut. Kaya't ang pinakawala nito ay isang right straight na nailagan naman ni Bolg. Dahil dito, parehas itong dumistansya at nag-isip-isip ng kanilang next move. Putik, ang tindi nitong dalawa, parehas na matalino. Akala mo nagche-chess boxing eh, binabasa lahat yung next move ng isa't isa. Nilagay nga ni Ippo at Sendo ang kanilang sarili sa kalagayan ni Bolg at nairita ito. Dahil kung sila yun, hindi na nila alam ang gagawin sa sitwasyon na ganun. Grabe mga par, dito na natin unti-unting nakita kung gaano kaibang level ang world class fights.
Nagsimula na nga uli ang matinding bakbakan sa gitna ng ring, pero nananatiling tabla ito at wala pa ring nakakalamang sa dalawang boksingero. Kahit nga ginagamit ito ni Bolg ang kanyang white pang at hiin, may sagot itong si Champion at doon na natapos ang makapigil hiningang round 3. Dito nga natin nalaman na mula simula, hinintay na nitong si Mike ang laban niya kay Bolg at nasisiguro nitong magsa-champion ito agad. Ngunit kahit nga sunod-sunod itong nananalo, hindi ito nagkaroon ng tsansa makuha ang belt sa kadahilanan na ito ay foreigner. Kaya't nabaliktad ang kanilang sitwasyon, si Mike ang naging champion at si Bolg naman ang naging challenger. Sinabi nga ni Bolg sa kanyang corner na ibubuhos niya na ang lahat sa round 4 dahil unti-unti itong malulugi dahil sa kakulangan sa stamina, gawa ng mabilis na preparasyon para sa laban. Tumunog na nga ang bell at mabilis na sumugod si Bolg. Muling nagsimula ang malatsis na bakbakan at parehas nitong naprepredict ang next na gagawin ng isa't isa. Nagpatuloy ang matinding palitan ng suntok, ngunit unti-unti nang lumalabas ang kakulangan ng preparasyon ni Bolg. Dahil dito, unti-unti na rin nakakalamang ang champion. Nang parehas na kumonekta ng suntok ang dalawang boksingero, tumunog na ang bell at doon na natapos ang round 4. Sinabi nito ni Bolg na noong siya ay nasa Japan, natutunan ito sa favorite niyang boksingero na si Ippo ang katagang Yamato Damashi o Japanese Spirit na nangangahulog ang buong lakas kaharapin ang lahat ng pagsubok. Nagsimula na ang round 5 na natiling mabangis na lobo itong si Bolg at mabilis na sumugod. Matapos gamitin ni Bolg ang kanyang hiin, nagpakawala ito ng white pang. Subalit, nailakan ito ni Mike at kumounter ng isang matinding body blow. Sa sobrang lakas ng body blow na yun, natanggal ang mouthpiece ni Bolg. Tila na checkmate na nga itong si Bolg sa laban at sunod-sunod na nagpakawala ng body blow ang champion. Pero hindi ito nawalan ng fighting spirit at nanatiling determinado manalo. Dito natin nalaman kay Ippo na kaya pala ito hindi sumusuko dahil may tinatago pa itong secret move na tinatawag na Chubami Gaeshi na kayang tumago sa depensa ng kalaban. Sumigaw na nga si Dan sa corner na gamitin niya na to. Sinimulan ng gamitin ni Bolg ang kanyang secret move. Ngunit ina-expect ito ni Mike kahit hinigpitan nito ang kanyang depensa. Sinabi ni Ippo sa kanyang isipan na gumagana ang suntok na yun sa paggilid ng kanyang kamao para mas mapadaling tumago sa gitna ng depensa ng kalaban. Pero kinapos ang suntok na yun at hindi kumonekta sa mukha ng champion, sabay sabi ng "Too bad." Nang biglang tumalsik ang kanyang mukha matapos kumonekta ang follow-up punch ni Bolg na nagpabagsak sa champion. Dito nga natin nakita ang pandaraya ng referee dahil tinutulungan itong si Mike at pinabagalan ng pagbilang ng 10. Kakagawan pala ito ng manager ni Mike Elliott sa pagbabayad sa referee. Nga pala mga par, ito din yung dahilan kung bakit hindi agad naglaban itong si Bolg at Mike. Dahil sa mukhang pera nitong manager. Nagalit nga itong si David Eagle sa nakita niyang kabulastugan sa loob ng ring. At sumigaw ito kay Mike na siya ay sumuko na para sa kanyang dangal dahil tapos na dapat ang laban na yun. Subalit, hindi nito narinig yun dahil ito ay nawalan ng malay at hindi nito alam ang nangyayari. Dahil nga sa pandarayang ito, nabasig ni Ippo ang glass table habang nanonood sa sobrang inis. Nang magpatuloy ang laban, nakita nito ang isang mabangis na lobo. Nang magsimula matinding bakbakan, parehas na kumonekta sa isa't isa ang malalakas na suntok. Tila patibayan na nga lang ito ng mukha at palakasan ng fighting spirit. Nang parehas na kumonekta ang isang malabombang suntok, bumagsak itong si Mike at nawalan ng malay. Sinigaw nga ng manager nitong si Mike na gawin ng referee ang kanyang trabaho at tulungan tumayo ito. Pero sinapak ito ng coach at sinabing wala silang kinalaman sa naging kasunduan nito sa referee. Doon na natapos ang laban at tuluyan ng hindi nakatayo si Mike Elliott. At sunod na itinanghal na the new IBF Junior Lightweight Champion of the World, Alexander Bolsangui. Pagkatapos mapanood ni Ippo at Sendo ang napakalupit na laban na yun, nag-init ang dugo nito. Kaya naman gusto nitong makipag-sparring kay Ippo. Nang magsimula ang matinding sparring na yun, hindi napigilan ni Ippo at Sendo ang kanilang sarili. Dahil sa sobrang excitement na nararamdaman nitong mga to matapos manood ng laban ni Bolg. Pero tila tumulo ng istorya at mabilis na natapos ang sparring na yon. Habang pauwi, nakita si Takamura at Sendo. Sabi nga ni Takamura na nasisiguro niya na si Ippo ay mas mahina kumpara dati. Pero tinanggi naman ni Sendo yon at sinabing mas lumakas lang talaga siya. At dahil nga 2 beses na itong natalo kay Ippo, papaunahin niya na ito lumaban sa world title at hihintayin niya na lang ang chance niya. Sagot naman ni Takamura, paano kung matalo ito laban kay Ricardo? O baka nga matalo pa to ng mga high rankers at hindi magkaroon ng chance makalaban ng champion? Anong gagawin mo pag nangyari yon?
Sabi naman ni Sendo na kung ganun nga daw ang mangyayari, siya na lang mismo ang kukuha ng belt at pagkatapos noon hihintayin nito si Ippo. Nagkita-kita nga sila Aoki, Itagaki at Kimura sa labas. Habang papunta sa Kamugawa Boxing Gym, pinag-usapan itong mga to ang malupit na pagkapanalo ni Bolg. Naniniwala nga sila na dahil nga natalo ito ni Sendo at Ippo noon, siguradong kayang-kaya din mag-champion itong dalawa balang araw. Sunod na napaisip itong mga to na kung magkaroon nga daw ng sparring si Ippo at Sendo, sigurado magiging magandang laban na yun dahil pares na itong world rankers. At sa pagbukas nila ng pinto, umungad sa kanila ang walang malay at nabubog na Ippo Makunochi. Kaya naman mabilis itong tinulungan nila Kimura. Matapos yon, pumunta silang apat sa office ni Kamugawa, kung saan nakatanggap si Ippo ng malupit na sermon dahil ito ay hindi nakinig sa kanyang payo na wag makipag-sparring kay Sendo. At ang malala pa noon, siya ay natalo dito. Dahil nga nandun na ang apat na gym members, sunod nang sinabi ni Kamugawa na i-relinquish na ni Ippo ang kanyang JBC featherweight belt. At matapos i-surrender ang belt na yon, sinabi ni Yagi na si Itagaki ay magkakaroon ng JBC featherweight title match para bawiin ito pabalik sa kanilang gym. At sunod na sinabi ni Kamugawa na ang bata nga daw niya ay magpo-focus na sa world title para sundan ang yapak ni Bolg. Sa sobrang hype ni Kamugawa sa paparating na mga laban, napaampas ito sa table. Kaso nga lang, basag na pala yung table na yun kaya naman tumilapon ito. At mabilis na nag-guard ito at tinawag si Takamura para sisihin. Sunod na nalaman ng lahat na si Ippo pala ang may kagagawan nun. At doon na nagtatapos ang ating video. Ayos di ba mga par? Nakakatindig balahibo yung laban na yun. Napakalupit ng dalawang boksingero, ang talino parehas. Kahit na kay Mike Elliott na lahat ng advantage, nanalo pa rin yung idol natin na si Bolg, no? Grabe! Tas yung bida natin pupupokus na sa world title fight, ang exciting! O paano? Abang-abang na lang mga par para sa next video. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!